Okay? So, hindi pa po natin sure kung saan banda. Kasi si Koy naman po ang mag-a-announce niyan, si Koy po. So, may papadala ang ating kapulisan na security doon. So, matindi po mahigpit po ang ating ano ron. Kasi hindi naman basta-basta mga vlogger lang ang darating doon. Ang mga darating po ron ay may mga death threat. May mga banta sa buhay. At malalaking vlogger na kasama natin sa paglaban, 'di ba? Sa mga kasamaan. Ito talaga sila talaga ang masama, mga kababayan. Nakakagigil. Pinapakita nitong mga ito na kung gaano sila kasama. Pinapakita ng itong mga ito kung gaano sila kademonyo. Pinatunayan nila kay Mima Alicia na ganun sila. Pinatunayan nila na hindi nila kaya ang mga pro-government vlogger, ang pro-BBM vlogger na nakasuporta kay Pangulo. Hindi nila kaya pagdating po sa mga fact check. Kaya napili na lang nila na itumba si Mima Alicia. Wala sa talas ng dila yan. Nasosopla lang namin kayo. Nasosopla lang kayo ni Mima Alicia. Yan ang katotohanan. Dahil hindi nyo kaya at gusto nyo, no, na pagtakpan yung iskandalo na lalabas sa inyo. Ito ginawa nyo kay Mima. At ayon po sa ating kapulisan, mga kababayan, pinag-aralan dahil may mga nakuha po CCTV footage na ilang beses nakita, okay, sa CCTV yung pagdaan ng mga nagdaang araw bago siya patayin. So pinag-aralan yung labas-pasok ni Mima bago tinambangan. Percy Lapid talaga datingan. Sabi ko sa inyo yung pattern eh. May pattern. Kung pinipili natin na maging mahinahon, kahit gigil na gigil kami sa kalooban namin, hindi po natin hawak ang batas. Huwag po natin ilagay sa kamay natin. Kasi ang nakikita ko, sa sobrang daming may galit, meron pang nag-PM sa akin na wag lang daw siyang may makikitang DDS. Igaganti niya si Mima. Wag po. Ako na po ang nakikiusap sa inyo, mga kababayan, mga ka-BBM. Wag niyo pong gagawin. Alam ko yung galit nyo, alam ko yung simpatya nyo sa amin. Especially kay Mima sa nawala naming kapatid. Wag niyo pong dungisan ang inyong kamay. Wag po kayong gumaya sa ating mga kalaban. Kasi totoo, magiging mortal enemy number 1 natin sila sa pagkamatay ni Mima. Pero ipaubaya po natin sa mga mas may kapangyarihan sa atin. Huwag niyo pong dungisan ang inyong kamay. Kasi baka mangyari nito, mga kababayan, gagamitin nila yon para maging moro-moro na tayo dito sa Pilipinas. So, wag po natin hayaan mangyari yon na magtagumpay sila sa kakagustuhan nila. Naguluhin tayo sa Pilipinas. Papunta na tayo ron eh. Papunta na tayo ron. Kasi may papalabas po sila malaking iskandalo. May puputok po na isang iskandalo na connected po sa mga kaalyado ng mga Duterte. Okay? Tandaan nyo po yan, mayroon pong lalabas. Kaya kinover na agad nila itong issue na ito. Kala nyo hindi namin Kala nyo hindi namin madedetect? Kala nyo hindi namin maaamoy yung plano nyo? Ganun po ang kanilang plano dito. Masakit man isipin, mga kababayan ko, mga ka-BBM, na andyan na yan.
Hindi na po natin may babalik ang buhay ni Mima. Ang tanging magagawa natin ay ipagpatuloy yung laban na nasimulan niya. Tayo na po ang magtapos. 'Di ba? Hanggang 2028. Dahil hindi, sa pagkawala po ni Mima Alicia, mga kababayan, hindi po dyan nagtatapos ang ating pakikipaglaban sa mga tampalasan ng mga DDS. Na patuloy, no, na ginagamit ang salita ng Diyos, pero hindi naman talaga sila maka-Diyos. Dahil sila yung mga demonyo. 'Di ba? Sobrang lala nito. Sobrang trying hard. Masabi nating sobrang trying hard itong na ito, organisasyon na ito. Hindi ko ma-imagine na totoo pala. Totoo pala. So ganito ang laban nila talaga, mga kababayan. Pinatunayan nila yung dugong nananalaytay sa kanila ay pinagmanahan nila sa iniidolo nilang tatay. So kaya pansinin niyo, natatawa sila Banatbay, natatawa sila Jay Guevara, 'di ba? Sila Dada. May posibilidad malaki ang posibilidad na may alam talaga sila. Tutuwa sila 'di ba? Natutuwa sila. Kasi bakit po? Parang alam na nila Alam na nila na may mapipitas sa mga vlogger. Tingnan nyo, no? Nakakaawa lang tong mga to. Natutuwa pa sila na may pinapatay. Basta usapang patayan, mga kababayan, tuwan-tuwa sila. Dahil alam nila na yung mga amo nila ay ganong klase. Mga utak kriminal ang nananalaytay sa kanila. Sa utak nila at sa dugo nila. Kaya po, nagpapasalamat din tayo sa PNP. Nagpapasalamat din po tayo sa NBI na nagsanib puwersa ng investigasyon para po agarang magkaroon ng resulta. Ito, 2 days pa lang, mga kababayan, nakakalipas. Meron na pong findings, meron na pong meron na po agad primary suspect ang ating kapulisan at ang ating NBI. Kaya kay General Nartates, salamat po, sir. Salamat po. In behalf of all BBM vlogger, salamat po. Salamat. Sobrang salamat po. At kay Director Matibag, sir, maraming salamat po. Sobrang salamat. Sa mga NBI agent natin, ayan, sir, mga idol, salamat po sa inyo, sir. Dahil dito napatunayan po namin na hindi talaga natutulog ang batas. Sila lang po ang nagpapakalat na tulog ang batas. Dahil hindi po sila, hindi sa kanila umaayon. Dahil sa mga ebidensyang lumalabas. 'Di ba? Magmula sa kanilang mga senador, magmula sa kanilang mga sinusuportahan, magmula sa kanilang BP, ay matibay po ang mga ebidensya. Kaya pala mga tuwan-tuwa ang mga ungas. Kaya pala tuwan-tuwa ang mga vlogger, ang mga supporter, no? Ng mga na ito. Ng mga sabihin na nating kulto, no? Kasi itong mga DDS vlogger parang mga kulto na ito 'Di ba? Kaya pala sila tuwan-tuwa. So tignan natin hanggang katapusan. 'Di ba? Kung saan kayo pupulutin. Alam namin, 'di ba? May mga gun for hire kayo. Alam namin, may mga taga-tumba kayo, may mga hitman kayo, personal hitman, 'di ba?
So, ganyan na lang kayo. Hanggang dyan na lang kayo. Dahil hindi kayo manalo sa amin when it comes to debate matters, political matters. Hindi kayo manalo sa mga facts na nilalabas namin at nabibisto ang mga ululan nyo sa gobyerno. Dadaanin nyo na lang sa dahas. Kasi isa lang yung nakikita namin talaga rito, mga kababayan. Pinag-uusapan nga namin to sa GC, nila Boss Mike, nila Boss Nyolo, nila Tol Chris Ulo, na eto ba ay isang dahilan para manahimik kami? Ito ba ay isa sa mga banta o example sa aming mga buhay? Ito nga sabi ko kahapon, ito lamang po ang meron kami. Wala po kaming armas. Hindi namin kailangan gumamit ng dahas. Ito lamang po meron kami. Facts, prinsipyo, lakas ng loob, tibay ng dibdib, especially ang paglaban sa mga kasinungalingan. Dignidad ng bawat isa sa amin. Yun lamang po ang aming armas. Uulitin ko, hindi namin kailangan gumamit ng dahas kagaya nila. Kung sila gusto nilang gumamit ng dahas, kung sila sanay sa dahas, dahil ang amo nila ay mga kriminal, yung isa nasa Senado pa, at proud to be. Diba? Proud to be na komunista. Proud to be na humahawak ng armas. Tayo po hindi ganun. Diba? Ang tanging bitbit lamang natin bilang isang benggador, nalalaban para sa tama, ilalaban, pangangatwiranan kung ano ang nararapat at kung ano ang tama para ilatag sa sambayan ng Pilipino. Yun lamang po ang meron kami dito sa Bengador. Diba? Kaya po, kay Pangulong Bongbong Marcos, salamat po, mahal na Pangulo. Salamat po na hindi mo pinabayaan yung aming kapatid. Salamat po na ipinaramdam mo sa kanyang pamilya na nawala. Na nawalan ng isang may maalisya, ng isang anak, ng isang nanay. Salamat po, mahal na Pangulo. At of course, salamat sa mga kaibigan natin na nag-aasikaso, especially sa mga nag-e-efforts, no? So far kasi, ayaw muna talaga namin maglalabas. Kasi pinagbawalan din muna kami na maglalabas dahil may init pa ang sitwasyon. Sobrang init pa at baka masundan pa. Pero wag naman sana, di ba? Kaya po mag-ingat po ang lahat dahil connected po ito lahat para pagtakpan yung kanilang iskandalo na lalabas. Abangan nyo po yan lalabas na iskandalo. Kaya po, tayong mga Kristiyano, Muslim ka man, Kristiyano ka man, ano man ang relihiyon na iyong kinasasakupan, no? Sundin po natin yung totoong Diyos, no? Totoong Diyos na talagang ika nga mapagmahal. Hindi po mapagmahal sa armas. Na hindi gumagamit ng kahit na anong karahasan. Yan po ang totoong Diyos. 'Di ba? Kaya ang hirap isipin, mga kababayan, na humantong tayo sa ganitong klase. Political lang ito Kung tutusin, hindi natin kailangan humantong, hindi nyo kailangan kahantungin ito sa personalan. Dahil ito'y pagkakaiba-iba ng ating pinaglalaban, pinaniniwalaan pagdating sa usaping politikal. Na ito lang yung amin nilalaban sa inyo. Yung maglabas kami ng mga ebidensya para i-debunk. Hindi naman namin kasalanan kung nade-debunk kayo ng mga solid evidence.
pagdating sa usaping politikal. Di ba mga kababayan? Para kami ay inyong seryosohin, para kami ay inyong, di ba, ipatumba, para personalin ang aming mga buhay. Ang babaw nun. So para nyo na rin pinalalabas dito, para nyo na rin sinasabing manahimik kami at huwag kayong labanan. Dahil kung kami ay hindi tatahimik, kami ay itutumba nyo. Ganun ba yung gusto nyong iparating sa amin? Ma'am Tamura, shoutout po. Ha? Ito lang ang may lalaban namin dito. Ito lang yung armas na meron kami. Prinsipyo, dignidad, dangal, katotohanan. Di na namin kailangang gumamit ng bala. Di na namin kailangang gumamit ng tingga para lang masabi naming panalo kami. Dahil sa ginawa nyo kay Mima Alicia, isa lang ibig sabihin yan, isa kayong talunan. Di ba, Lods? Talunan sila. Kasama ko kasi ballpoint man eh. Hindi lang sila mga talunan, mga katutero pa. Tinitira yung puno na saging. Talunan. Nakakahiya kayo. Sobrang nakakahiya kayo. Antabayanan nyo po mamaya yung police report na ilalabas ng ating kapulisan. Abangan nyo po. At sabi nga natin, yung hustisya, eto na, kapatid, eto na, Mima. Malapit na natin makuha. Sobrang lapit na. Matatahimik ka rin. Pasensya na talagang pinipilit lang talaga namin maging mahinahon. Yung painful na nararamdaman namin. Sobra. Kasi kinuhanan kami ng isang klase ng kapatid na para bang walang muang sa mundo. Alam niyo kung bakit ganyan si Mima? Kasi alam lang niya, nag-vlog siya eh. Napaka-inosente po nung bata. Sabi nga ni Boss Mike eh, alalayan niyo yung kapatid natin ha. Kasi ignorante yan. Ang akala niya hindi seryoso yung trabaho niya bilang isang vlogger. Kasi ang alam lang ni Mima talaga nag-vlog siya. Ang alam lang niya, kumikita siya sa YouTube. Si Takeru nagturo dyan eh. Si Takeru Miyamoto po ang naging ano niyan. Unang naging kuya niyan. Si Takeru po ang nag-inspired kay Mima sa batang ito na dati lamang ay viewers niya. At in-encourage ni kaya grabe yung iyak ni Takeru. Although lahat kami nasaktan. Lahat kami sirang-sira ang puso namin ngayon sa pagkawala ni Mima. Dahil feeling namin, may guiltiness kaming nararamdaman. Tama yung sinabi ni Boss Mike. Meron ba kaming pagkukulang? Parang feeling namin, nagkulang kami. Pero alam namin na sa sarili namin na hindi kami nagkulang ng paalala kay Mima. Kung sinong mga kakaibigan sa labas, kung sinong sasamahan sa labas. Kasi sa amin, safe siya. Safe na safe si Mima sa amin. Kaya pansin nyo, si Boss Mike, sila Boss Take, halos hindi makapag-vlog kami, hindi kami makapag-vlog ng maayos. Kasi sa totoo lang mga kababayan, durog na durog kami.
Kaya yung mga masaya na DDS, pinatunayan nyo lang talunan kayo. Pinatunayan nyo lang na hindi nyo kami kaya pagdating sa usaping politikal. Pagdating sa usaping ebidensya. Bukod na sa trash talker lang kayo. Bukod na sa trash talker lang kayo. Pagpatay lang ang alam nyo na salita. Tandaan nyo yan. Yan lang ang meron kayo. Yan lang ang armas nyo. Kaya sa ating mahal na Pangulo, nagpapasalamat kami sa agarang aksyon na inutos niya sa ating kapulisan, sa ating NBI. Salamat po. Kasi hindi po biro tong usapin na ito. Totoo. Hindi po birong usapin ito. Ito ay usapin na po ng pagpatay. Pagpapatahimik. Usapin na po ito ng pagpapatahimik sa mga lumalaban sa kawalangyaan. Totoo po yan. Seryoso na po ito. Hindi po ito basta-basta ano lamang. Hindi na to vlogging lang eh. Itong usapin na ito. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get caught.